kumusta sa lahat? Ako si Dr. Dra, Ligaya Santos. Ngayon ay gagawin natin. Suriin ang paksa. Ang lihim na tinago nga lola, burahin ang 20 taon ng tanda, sa kamay sa bahay. Sandali lang, itigil mo ang ginagawa mo at tingnan mo ang liko ng iyong nga kamay ngayon. Maging tapat ka sa iyong sarili. Ano ang nakikita mo? Siguro, gumastos ka ng malaking halaga sa nga pampahit na pangkontra kulubot sa mukha. Kinukulayan mo ang iyong buhok buwan-buwan para itago ang mga uban at nadadamit ka na parang nasa 40 ka pa lang. Ngunit ang iyong makamay, ang iyong mga kamay ay magataksi. Sinisigaw nila ang iyong totoong edad sa buong mundo. Ang mapurol, maitim, at pangit na batik na nakikita mo diyan ay hindi simpleng maspot ng edad, tulad ng sinasabi sa iyo nga doktor para aliwin ka. Sila ay kalawang. Oo, tama ang narinig mo. Ang iyong balat ay nakakalawang, dahan-dahang nabubulok sa ilalim ang matinding. Sikat ang araw, sa Pilipinas na labis, mong kinagiliwan nung iyong kabataan. Naktago ka na bang iyong mga kamay sa bulsa habang kumakain sa hapunan dahil nahihiya kang ipakita ang maito? Iniwasan mong isuot ang magagandang singsing na iyon dahil nakakaakit sila nga atensyon sa iyong kulubot at bati-bati na, balat na parang papel de sigarilyo. Nakakatakot na pakiramdam, hindi ba? Pakiramdam mo ay iniwan ka na iyong katawan habang ang iyong diwa ay nananatiling bata. Gustong industriyang kosmetiko na paniwalaan mong hindi na ito mababalik. Gusto nilang isipin mong ang tanging solusyon ay isang masakit na laser na nakakahalaga ngang libu-libong piso. Nagsisinungaling sila sa iyo. Mayroong isang lihim, isang makapal at murang likidong ginto na ginagamit ng ating mga lola at sadyang nakalimutan. Kung mayroon kang buting langis ng chastor sa bahay, mayroon kang machine ng oras. Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa iyo kung paano burahin ang 20 taon ng pinsala sa iyong kamay. Ngunit binabalaan kita, kung hindi mo papansinin, ang video na ito sa aking channel, ang mabatik na iyon ay lalaki lang, magiging mas maitim at mas permanente. Punto 1. Ang nakakalason na katotohanan tungkol sa lipofuscin at ang kapangyarihan ng ricinoleic acid. Hayaan nating itigil ang paggamit ng malumanay at nakaka-relax na mga termino. Huwag mo silang tawaging bulala ng sementeryo o simpleng spot ng edad. Ang mga ito ay walang kwentang eufemismo na ginagamit para hindi ka magpanik kapag tumingin ka sa salamin. Ang tunay na pangalan, ang siyentipikong pangalan ng brown na batik na sumisira sa likod ng giyong gumakamay ay lipofuscin. At gusto kung pakinggan mong mabuti ito dahil nakakatakot. Ang lipofuscin ay literal na basurang selula. Isipin mo sandali na hindi mo kailanman inilabas ang basura sa iyong kusina. Araw-araw, nag-ipon ang madumi sa mga sulok, nagsisimula itong bumaho, nakakalawang, at nabubulok. Ito mismo ang nangyayari ngayon sa ilalim ng balat ng iyong mga kamay. Na paglipas ng mga taon, nawalan ng kakayahan ang iyong mga selula na linisin ang kanilang sarili. Ang mga brown na pigment na iyon ay hindi mga nunal. Ang mga ito ay kumpol, mga oxidized fats at damaged proteins na hindi na kayang tunawin o ilabas ng iyong katawan. Ito ay isang sementeryo ngang selula na kitang-kita ng mata. Sa
Bawat pagtingin mo sa mga batik na iyon, nakikita mo ang tissue na nasa sa kalsa. Sarili nitong nakakalason na dumi. At narito ang malaking panluloko na industriya ng kosmetiko. Ang napakaraming pampahit na pampaputi nga balat na ibinebenta sa mga botika sa halagang M51, M500 o M53, M500 ay lubos na walang silbi laban sa malalim na lipofusin. Bakit? Dahil mayroon silang napakalaking estrukturang molekular. Nananatili sila sa ibabaw, napapahit sa patay na balat habang ang tunay na problema ay patuloy na lumalaki sa ilalim, madilim at malalim tulad ng bati ng amak sa dingding. Nagtatapon ka lang ng habang patuloy na tumatanda ang iyong magkamay ng walang humpay. Dito nakbabago ang takbo ngaro ang langis ng Chester. Hindi ito ordinaryong langis. Ito ay isang biological na armas, ang lihim na walang sinumang nagsasabi sa iyo ay nakasalalay sa natatanging komposisyong kemikal nito. Halos 90% NG likidong ginto na ito ay ricinoleic acid. Hindi tulad ng komersyal na pampahit na malapnaw, ang ricinoleic acid ay may mababang timbangang molekula at isang agresibong kakayahang tumagos. Hindi ito nananatili sa ibabaw. Pinubutas nito ang skin barrier. Bumababa sa malalim na dermis, doon kung saan nakatago ang naipong basura na hindi kayang abutin na mamahaling pampahid. Kapag umabot ang langis ng castor sa malalim na mga layer na iyon, mayroon itong ginagawang pambihira. Pinasisigla nito ang lokal na lymphatic system. Pinaaaktibo nito ang matagalinis ng iyong katawan upang simulan ang pagbuwag, pagdunaw, at paglabas ng mga oxidized pigment deposits. Hindi lang nito nilalagyan ng makeup ang batik. Binubuhay nito ang isang lugar na biologically stagnant. Kung sawa ka na sa mga kasinungalingan tungkol sa mga solusyon sa ibabaw at gusto mong simulan ang paggamot sa problema mula sa ugat gamit ang siyentipikong katotohanan, kailangan mong gawin ang isang bagay ngayon. I like ang video na ito. Sa paggawa nito, sinasabi mo sa YouTube na ang mga edad ng 60 pataas ay nangangailangan ng totoong impormasyon at hindi makwentong pambata. I click ang thumbs up ngayon para suportahan ang mensaheng ito. Gayunpaman, binabalaan kita sa isang mahalagang bagay. Ang pagkakaroon langis ng kasta sa iyong bahay ay hindi sapat. Sa katunayan, kung ilalapat mo ito ng diretso mula sa bote sa iyong mga kamay, malamang na mabibigo ka. Ang langis ay napakakapal at ang iyong tumatandang balat ay naging matigas, halos hindi tinatablan ang tubig tulad ng lumang balat. Kailangan mong isang chemical key para buksan ang pintuan ng iyong balat. Mayroong isang sangkap sa bahay. Isang napakakaraniwang puting pulbos na tiyak na mayroon ka sa kusina, nakapahinalo sa langis, ay lumilikha ng isang reaksyon na may kakayahang durugin. Ang hadlang nenge, patay na, balat na, pumipigil sa iyo na gumaling. Kung wala ang hakbang na ito, walang silbi ang lahat ng pagsisikap. Maghanda ka dahil ang halo na ilalabas ko sa iyo ay puro dinamita. Punto 2. Ang pamahit na pambura, pagbasak sa hadlang ng hyperkeratosis. Magbigay kang lubos na atensyon dahil ito mismo ang punto kung saan nabibigo ang 99% ng matao at sumusuko. Maari kang bumili ng pinakadalisay at pinakamahal na langis ng Chastor sa merkado, ngunit kung ilalapat mo ito sa iyong makamay ng direkta, sinasayang mo lang ang iyong oras? Bakit? Dahil mula sa edad na 60 pataas,
Ang iyong balat ay nakakaroon ng tinatawag ng mga dermatologist na hyperkeratosis. Sa pagtanda, ang pagrenew ng selula ay bumabagal ng husto. Ang mapatay na selula ay hindi nanalalagas. Nananatili silang nakadikit. Nag-iipon ng layer sa layer hanggang sa makabuangang isang imbisible, matigas at hindi tinatablan tubig na crust sa iyong kamay. Ito ay parang sinusubukang diligan ang isang halaman na natatakpan ng plastik. Hindi kailanman abot ang tubig sa ugat. Kung ilalapat mo ang langis sa patay na layer na iyon, mananatili lang ito doon, malakit at sa ibabaw, nang hindi kailanman nahahawakan ang batik na gusto mong alisin. Para gumana ang retinoic acid, kailangan nating gibayin ang powder na iyon. At ang tool para gawin iyon ay nasa iyong kusina. Ang baking soda, hindi tayo nag-usap tungkol sa paggawa ng shake. Kapag hinalo mo ang butil-butil at alkaline na texture ng baking soda sa kapanglangis ng Chastor, lumilikha ka ng isang homemade microdermabrasion na may clinical strength. Ang baking soda ay gumagana bilang isang microscopic na papeldeliha na pisikal na nagwawalis sa matikas na stratum corneum, habang ang alkalinity nito ay nakapapalambot sa maka tissue upang buksan ang napores ng malawa. Ang master formula. Tandaan mo ngayon. Sa isang maliit na lalagyan, ihalo ang isang kutsarang langis ng castor at isang kutsarang baking soda. Haluin hanggang makabuang ng isang makapal at magaspang na pasta. Ilapat ang pasta na ito sa likod ng iyong makamay at simulan kuskusin. Huwag itong gawin ng mahina. Kailangan nito ng friction. Kuskusin ng paikot sa mas maitim na mga bati sa loop ngang hindi bababa sa 3 hanggang 5 minuto. Makakaramdam kang init. Maganda iyan. Ang init na iyan ay nangangahulugang binabasa mo ang hadlang at ang sirkulasyon ng dugo ay nagigaysing, handang sumipsip ngang lunas. Handa ka na bang kontrolin ang iyong kalusugan at iyong aesthetics? Kung gusto mong abisuhan ka ngang YouTube sa bawat pag-upload namin ng natural na lunas na hindi pinapansin ng mga doktor, ay click ang pulang button ng subscribe at i-activate ang bell ngayon. Huwag mong hayaang mawala sa iyo ang mahalagang impormasyon. Mag-subscribe at sumali sa aming komunidad. Ngunit mag-ingat ka. Narito ang isang kritikal na babala. Huwag maging sakim. Ang nakamamatay na pagkakamali na ginagawa ng marami ay ang gawin ito araw-araw. Iniisip na mas mabilis nilang mabubura ang batik. Malaking pagkakamali. Ang halo na ito ay nakakasugat. Kung gagamitin mo ito araw-araw, sisirain mo ang acid mantle ng iyong balat. Magdudulot ka na matinding iritasyon at ang iyong mga kamay ay magiging pula at mukhang may sakit. Kailangan mo lang gawin ang malalim na pagbalat na ito 2 beses sa isang linggo at hindi na higit pa. Ngayon, kapag nakuskos mo na at ang iyong mga pores ay bukas na sumisigaw para sa nutrisyon, lumilitaw ang isang problema sa gabi na sumisira sa buong proseso. Matutulog ka na may malangis na mga kamay at sa sandaling dumikit ang iyong ulo. Sa unan, sisipsipin ng iyong mga kumot ang langis bago ang iyong balat. Medyo gaising ka na marumi ang mga kumot at tuyo ang mga kamay. Para maiwasan ang kalamidad na ito at pilitin ang langis na gumana habang natutulog ka, kailangan mong ilapat ang teknik ng thermal occlusion. Punto 3. Ang nighttime incubator. Teknik ng thermal occlusion. Dito,
nahaharap tayo sa isang pisikal na problema na hindi maiwasan, ang viscosity. Ang langis ng castor ay napakakapal, halos parang pulot. Kung pahiran mo lang ito at matulog, ginagarantiya ko ang mangyayari. Sa loob ng 10 minuto, sisipsipin ng iyong mga kumot at unan ang 90% ng produkto. Ang iyong mga kumot ay matatapos na may bahid ng grasa at ang iyong mga kamay ay magigising na tuyo at matanda tulad ng bago ka matulo. Ninanakaw ng iyong mga kumot ang lunas na dapat maglilitas sa iyong balat. Upang maiwasan ang paaksaya na ito ay pilitin ang iyong balat na inumin ang langis. Dapat mong ilapat ang tinatawag namin sa clinical dermatology na occlusion therapy. Hindi ito suhestiyon, ito ay isang mekanikal na kinakailangan. Kailangan mong lumika ng isang greenhouse effect sa iyong mga kamay. Ang tool ay simple at mura, ngunit hindi ito mapag-usapan. Mga puting guwantes na gawa sa bulak. Hindi gumagana ang mga guwantes na latex o plastic. Dahil ang mga ito ay napapawis sa kamay at maaring lumiha ang isang kapaligiran para sa paglaking fungi. Ang bulak ay nagpapahintulot sa balat na huminga, ngunit pinananatili. Ang init, ang protocol sa gabi. Bawat gabi, pagkatapos mong pahiran ng marami ang langis, ginawa mo man o hindi ang exfoliation gamit ang baking soda sa araw na iyon, agad kang masuot ng maguwantes na gawa sa bula at huwa mo itong tanggalin hanggang sa sumikat ang araw. Ano ang nangyayari sa loob ng guwantes na iyon sa loob ng 8 oras ng pagtulog? Puro thermodynamic magic. Inipon ng guwantes ang natural na init na ibinubuga ng iyong katawan, ang pagtaas ni temperatura na ito ay nagpapalaki sa mga pores ni iyong makamay ng husto. Dahil walang lugar para sumingaw o malinis, ang hyacinolic acid ay napipilitang tumagos ng patayo, bumababa sa malalim na dermis kung saan nakatira ang lipofuscin. Pinipilit mo ang iyong balat na magbabad sa regenerative treatment sa buong gabi. Paggagising at pagtanggal ng guwantes. Matatakot ka, ngunit sa magandang paraan. Makikita mong ang iyong mga kamay ay hindi kapani-paniwalang malambot, puno, at ang balat ay tila nakabawi ng pakabata. Iyan ang tunay na malalim na hydration, hindi ang gibabaw na layer na iniwan ng gapampahid. Gusto kong malaman kung ilan sa inyo ang talagang nakatuon sa prosesong ito. Pumunta sa seksyon ng komento ngayon at isulat, may guwantes na ako kung mayroong ka na ubibili ako guwantes kung ibibli ka bukas. Gusto kong gimakita ang panggakong iyon na nakasulat. Huwag kang maging passive na manunod. Maging bida ka sa iyong pagbabago. Gayunpaman, bagaman, ang occlusion ay kamangha-mangha para sa teksturang balat, kailangan kong maging brutal na tapat sa iyo. Kung ang iyong mabatik ay napakaitim o naroon na nga higit sa 10 taon ang langis lamang, ay maaring tumagal ng ilang buwan upang burahin ang mga ito. Ang proseso ay mabagal at alam kong sa ating edad, ang pasensya ay isang luho na hindi natin gustong gastusin. Gusto mo bang bilisan ang proseso? Gusto mo bang going turbo depigmentant ang paggamot na ito? Mayroong isang catalyst, isang acidic na sangkap na kapag idinada sa halo na ito, ay napapabilis sa bilis na depigmentation ng 10 beses. Ngunit dapat mo itong gamitin ng labis na pag-ingat o masusunog ka. Punto 4. Ang chemical cocktail, mga accelerators at nakamamatay na. Panganib, ang pasensya ay isang birtud, ngunit maging tapat tayo sa ating edad. Ang oras
ay ginto at gusto nating makakita ang mga resulta kahapon, hindi sa susunod na taon. Kung ang iyong mga batik ay malabnaw, sapat na ang langis at guwantes. Ngunit kung ang iyong makamay ay parang isang lumang mapa, puno ngang madilim at malalim na isla, ang langis ng Chastor ay nangangailangan ng isang chopilot. Nangangailangan ito ng isang acidic na catalyst para basagin ang pigment. Dito pumapasok ang dalawang enhancer na napapabago sa lunas na ito mula sa pagiging maganda hanggang sa clinical, ang vitamin E at citric acid lemon, ang vitamin E. Ang vitamin E, vitamin E yung jelang isang suplemento. Ito ang master antioxidant. Kung ang lipofuscin ay kalawang, ang vitamin E ay ang anti-corrosive. Sa pamamagitan, pagutas, ng isang pharmacy capsule at paghahalo nito sa langgis, nagdaragdag ka ng isang stabilizing agent na nag-ayos ng nasirang cell membrane. Ngunit ang tunay na agresibong ahente ay ang lemon. Ang natural na katasang, lemon ay isang malakas na chemical peeling. Ang acidity nito ay nagtutunaw sa mapinaugnay nga na ipong melanin na napapaputi nga bati sa chemical. Ang turbo mixture sa iyong panggabing dosis ng langis ng Chastor, idagdag ang nilalaman ng isang kapsul nga vitamin A at tatlong patak lamang, ang katas ng lemon. Haluin sa iyong palat at ilapat. Ang langis ng kasto ay magsisilbing sasayan na madadala ng mapampaputing asido na ito sa malalim na mga layer. Ang payo na ito ay maring maging isang double-edged sword. Kilala mo ba ang sinumang gumagamit ng maremedyo sa bahay nang hindi alam ang kanilang ginagawa? Ibahagi ang video na ito sa WhatsApp ngayon sa iyong mga kaibigan o kapamilya. Maari mong iligtas sila mula sa paggawang isang kalupitan sa kanilang balat. I-click and share at ay padala ito sa grupo ng pamilya. Ngunit pakinggan mo ako nang mabuti dahil ito ay mahalaga sa iyong balat. Ang lemon ay mapanlinlang. Ang lemon ay photosensitive. Nangangahulugan. Ito na marahas. Itong nagre-react sa sikat ng araw. Kung ilalapat mo ang halo na ito na may lemon at lalabas ka sa hardin o matatamaan ka nga araw, sa bintana sa umaga nang hindi mo pa ito, nahuhugasan ng perpekto, hindi mo maalis ang batik, susunugin mo ito. Magaganap ang isang reaksyon na tinatawa na phytophotodermatitis. Ang iyong balat ay agad na itim, magiging itim o lila, at ang bagong bati na iyon ay maring making permanenta. Ang turbo cocktail na ito ay eksklusibo sa Kabi. Kung hindi ka disiplinado, huwag mo itong gamitin. Sabihin nating sinunod mo ang lahat ng akbang. Exfoliation, langis, occlusion, at vitamina. Ang iyong mga kamay ay nagsisimula ng lumiwanag, ang balat ay mukhang bata, muli. Nakakaramdam kang tagumpay, ngunit mag-ingat mayroong isang invisible na kaaway, isang pang-araw-araw at hangal na pagkakamali na ginagawa mo tuwing umaga ka pa lumabas kang gahay o sumakay sa kotse na may kakayahang sirain ang lahat ng iyong paunlat sa loob ng wala pang 10 minuto at ibalik ang batik na may paghihiganti. Punto 5. Ang solar sabotage at ang nakakatakot na rebound effect. Nakarating ka na rito. Mayroon kang formula, ang teknik ng pagbabalat at ang pakmay, paraan ngang pagpapababat sa gabi. Ngunit ang lahat ng pagsisikap na ito, ang lahat, enerhe ritual sa gabi na ito ay maaaring masira
Sa loob lamang enehe ilang minuto sa umaga. At ang pinakamasama ay gagawin mo ito nang hindi mo namamalayan habang nakmamaniw ka o naklalabas sa balkonahe. Ang nakamamatay na pagkakamali para sa iyong balat ay ito, paggamot sa iyong mga kamay sa gabi at paiwan sa kanila na walang proteksyon sa araw. Dapat mong maunawaan na sa paggamit ng langis ng Chester, baking soda o lemon, inaalis mo ang ngalingang patay na balat. Naiwan kang bagong, sariwa at malambot na balat na nakalantad sa mundo. Ang balat na iyan ay parang balat ng sanggol, walang depensa at lubhang photosensitive. Kung lalabas ka ng walang proteksyon, ang masinakngang UV mula sa araw ay hindi lamang makakasira sa bagong balat na iyan, kundi makdudulot din ng isang rebound effect. Ano ang rebound effect? Ito ang pahihiganti ng iyong balat dahil sa pakiramdam na inaatake ng araw. Nang walang karaniwang protective layer, ang iyong mga melanocyte cells ay magpapanik at maglalabas ng melanin ng malawakan para protektahan ang kanilang sarili. Ang resulta, ang batik na sinusubukan mong burahin ay hindi lamang babalik, kundi babalik na mas maitim, mas malaki, at mas matigas. Ginigising mo ang halimaw at huwa kang mapanggap na inisip, hindi ako nagpapaaraw. Ang numero unong panganib para sa mga kamay ay ang manibela ng iyong kotse. Hindi sinasala. Na windshield ang masina na UVA, ang manaw papatenda. Kapa, now mamaniho kay. Ang iyong makamay ay nakapirmi sa manibela, tumatanggap ng direkta, tuloy-tuloy na radiation ng araw sa pamamagitan ng salamin, na parang nasa isang ihawan. Iyan ang pangunahing dahilan kung bakit sa mabansa kung saan na mamaneho sa kanan, ang kaliwang kamay ay laging mas matanda at may batik. Ang panuntunan ay hindi mababali. Mula ngayon, ang sunscreen na SPF 50 pascals ay ang iyong bagong relihiyon. Hindi mahalaga kung maulap, hindi mahalaga kung taglamig. Bago ka lumabas ng bahay, dapat mong pahiran ng makapal na layer ng sunblock ang likod. Kaya ngang iyong mga kamay. Kung mahuhugas kang kamay sa isang pampublikong banyo, kailangan mong maglagay ulit. Kung walang sunblock, walang silbi ang langis ng Chester. Ito ay parang sinusubukang punin ang isang balda na may butas sa ilalim. Husto ko nga isang taimtim na pangako mula sa iyo. Ayaw kong sayangin mo ang iyong oras. Isulat ngayon sa mga komento. Nangangako, akong poprotektahan ang aking sarili. Gusto kong basahin ang libu-libong beses na iyon sa ibaba. Sa pagsusulat nito, pumirma kang kontrata sa iyong sarili upang hindi sirain ang iyong sariling tagumpay. Kung hindi mo kayang gumamit ng sunscreen, huwa ka nang magsimula sa paggamot na ito. Nangangako ka ba? Isulat mo ngayon. Ang pagtanda ay hindi isang sumpa at ang iyong makamay ay hindi kailangang maging patunayng pakasira. Ngayon, ibinigay ko sa iyo ang mapangang kayamanan, ang langis ng Chester para sa pagpapanumbalik, ang baking soda para sa pagbubukas ng dan, ang nighttime occlusion para sa pagpapalakas, at ang sunblock para sa proteksyon. Ngayon, ang desisyon ay nasa iyong makamay, literal. Huwag mong hayaang talunin ka ng katamaran o pag-alinlangan ngayong gabi. Hindi lang ito tungkol sa aesthetics o kawalanghiyaan, ito ay tungkol sa dignidad. Isipin mo sa susunod na bating mo ang isang kaibigan o haplusin ang isang apo, ginagawa ito ng may pagmamalaki,
nang hindi nagtatago sa mga bulsa, ipinapakita ang mga kamay na napapakita ng pagmamahal sa sarili at pag-alaga, hindi paupababaya. Meron kang kapangyarihan na palitain ang mataon na pinsala sa mas mababa pa sa halaga ng isang kape. Kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata, mag-subscribe sa aking channel at i-activate ang bell ngayon. Ang iyong kalusugan ang iyong pinakamalaking asset at narito kami upang ipagtanggol ito. Simulan mo ngayong gabi. Kaya nakita natin, mga kaibigan, na ang paglaban sa mga tandang pagtanda sa ating mga kamay ay hindi kailangang maging komplikado o mahal. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga simpleng sangkap at pamamaraan na madaling gawin sa bahay, maaari nating epektibong burahin ang nga taon, pinsala at ibalik ang kabataan sa ating mga kamay. Ang susi ay ang pag-unawa sa siyensya sa likod ng magabatik at ang pagiging masipak sa paglalapat ng tamang solusyon. Tandaan, ang patuloy na proteksyon laban sa araw ay mahalaga upang mapanatili ang maresulta at maiwasan ang pagbabalik ng ngabati. Huwag kalimutan ang kapangyarihan ng pagmamahal sa sarili at ang pag-alaga sa bawat bahagi ng ating katawan. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan at magamit ang mga ibinahagi kong impormasyon. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan at kagandahan. Paalam.